Jonah. Good morning. Hello, hello, hello. Okay, magpapasimula na po tayo sa ating gawain ngayong umagang ito. Good morning, everyone. Amen. Kumusta po kayo, mga kapatid? Okay lang po ba kayo? Okay, okay na. Ikaw yata yung operator ngayon, Aura. Ha? Brother Ben? Ay, pala, yung mga ilaw natin. Pantay yan, bro. May extension ka? Talagang ipat-ipat yung Okay, okay na po ba? Okay na po tayo. Ah, yung mga musician natin, dito na kaya na. Okay. Sandali lang ano po. Hello, 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 hello. Check. Okay na kanyan, bro. Hello. Check. Hey, hey. Hello, hello. May pabak po. Sandali lang po para maging mas maganda po yung ating pong sound system. Na po, inaayos po sandali. Okay.
Okay, good morning everyone. Kumusta po tayong lahat mga kapatid? Amen. Hallelujah. Parang mahina yata. Pero okay lang dyan. Importante, naririnig ninyo, hindi kayo mabibing. Okay, salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito na pinagkaloob po niya sa atin na tayo po ay muling makasamba sa Kanya. Amen po. Amen. So, handa po natin ang ating mga puso sa ating pong pagsamba sa Panginoon. August po, unang linggo ng buwan ng August. So, ang dami pong mga nakasulat dito na mga birthday celebrant. Mamaya po papasahin po natin in advance po. Happy birthday sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah. So, magpapasimula na po tayo mga kapatid. Inayos lamang po para maging mas maganda yung ating pong pagpupuri. Di ayusin ng mabuti yung ating pong mga instrument. So, tinatawagan ko na po ang ating pong MC at alam naman po ninyo, unang linggo ngayon ng buwan, mga kabataan po ang magagamit. Nasana ka? Ay! Binibigla mo naman ako, bro. Nandiyan ka na pala. Amen. Good morning po kang bawat meto ngayon. Tapin po, first Sunday na naman po ning panibayong man. Ayan. Mabilis mo po yung panahon na po. Before tayo magsimula, pero pwede po kung nantala po rin isipin tamo nung excited na po bang magpuri or magsamba kayong Panginoon. Amen. Marakal tayo po ngayon na, amen. Yari na po kasi yung kaya, yung kauran. May gising na po rin yung kaya tamo. Ang katanda ko pong talakad, basan tayo po yung salita ng Panginoon. Nung ating ko pong Bible, buklat tala po. Kaya ni pong Deuteronomy 28 verse 1 to 2. Sabi na po kayong verse 1, ang mga pagpapala, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautosan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Verse 2, magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Purihin po ang salita ng Diyos. Tinatawagan ko na po ang opening prayer. Hallelujah. Duko tapo at manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, una po sa lahat, Panginoon, pinapanalangin ko po ang lahat ng narito, Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang aming mga buhay, Panginoon, ang kanilang buhay, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon. Ingatan niyo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. At hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Diyos na dakila. Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Lord, tunay nga po, Panginoon, kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ibinibigay po namin ang aming buhay, Panginoon, para sambahin ka, Panginoon, para makinig sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, ang mga miyembro po na papunta pa lang pa rito, Panginoon, ingatan niyo po sila, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kaligtasan, Panginoon. And Lord, ang aming pastor, Panginoon, na magbibigay ng salita, Panginoon, maghahatid ng salita, Panginoon, Lord, i-bless niyo po siya, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng karunungan, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng katalinuhan, Panginoon. I-bless niyo po ang kanyang buhay, Panginoon. At ang mga tumutugtog po sa likod ng pulpito, Panginoon, ang mga backup, ang mga song leader, Panginoon, ang mga musicians, Panginoon, i-bless niyo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Kayo pong magbigay lakas, Panginoon. Kayo pong maging sandigan nila, Panginoon, para ma-deliver po ang mga kanta, Panginoon, na pagpupuri para sa iyo, Panginoon. Yun nga po, Panginoon, tunay nga po, kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Diyos na dakila, Panginoon. Diyos na buhay, Panginoon. Ang aming Diyos na buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, sa araw na dumaraan, Panginoon, sa mga taon, Panginoon, nagdaan, Panginoon. Lord, naway patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. And Lord, naway ingatan niyo po ang aming mga buhay, Panginoon. I-bless niyo po ang Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon.
And Lord, ang aming mga kapatid po, Panginoon, na nasa live, Panginoon, na nanonood sa live, Panginoon, sumasamba sa iyo sa live, Panginoon, i-bless niyo po sila, Panginoon. At ang mga kapatid po namin na nasa ibang bansa, Panginoon, para tuparin po ang kanilang mga pangarap sa buhay, Panginoon, i-bless niyo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. At Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga buhay na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Patuloy po namin itong gagawing makabuluhan, Panginoon. And Lord God, kayo po ang nagbigay lakas sa amin, Panginoon. Kayo po ang nagbibigay katalinuhan po para sa amin, Panginoon. And Lord, tunay nga po, Panginoon, na kayo po ang pinakadakila sa lahat, Panginoon. At yun lamang po ang aming mga samong dalangin, Panginoon. Amen and amen. Amen po. Isang magandang Sunday po sa bawat isa sa amin. Sino po ang excited dito para po magpuri sa ating Panginoon? Sige po, tayo po'y pumalakpak. Hallelujah! Sabi nga po sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Ang kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakadakila. Amen po. So today, let us worship the Lord with this new song. Sabi nga, hindi po ito luma. Bagong kanta po ito na probably ilan po sa atin ngayon pa lang po maririnig. Sabi po sa lyrics ng kanta, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan. Amen? Sabi po, araw-araw sasamahan at araw-araw di tayo iiwan ng ating Panginoon. Sabi po niya, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, at anumang maging sitwasyon, ating purihin ang ating Panginoon. Amen po? So ngayon po, inanyayahan ko po ang bawat isa na tayo'y magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Sige po, ating ipalakpak ang ating mga kamay. Tayo'y sumayaw, tayo'y kumanta para sa ating Panginoon. Hallelujah! Oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos. Hallelujah! Oh Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Ano mang maging panahon, Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos. Ating pong awitin, araw-araw, araw-araw sasamahan, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw,
katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang Let us declare, lalala kang katulad. wala kang katulad, 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 lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Let us be, it's our prayer. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, hallelujah! Ano mang maging panahon, ano mang magkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Maging panahon, ano mang maging sitwasyon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah, Jesus! Tunay nga, Panginoon, na sa kahit anong panahon, anong pagkakataon, at anong sitwasyon, Panginoon, ika'y aming pupurihin. Hallelujah! Let us continue to worship the Lord in this place. Yes, O Lord, tunay nga, Panginoon, na ika'y dakila sa aming mga buhay. At sa awiting ito, Panginoon, we exalt your name. We worship you, Jesus. Sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, na kami napalayo, Panginoon, maraming salamat dahil kami sinasamahan mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let us invite the Holy Spirit in this place. Jesus. Dakila ka, lahat ng aawit, awitin, dakila ka, Panginoon. Dakila
dakilang katapatan mo, Panginoon. Hallelujah. Yang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, sapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Hallelujah, Jesus. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Yes, O Lord, tunay na tapat. Magmula pa sa ugat ng Hallelujah, Jesus. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sa sangligan. Sa bawat ibatid, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang patas sa kung kailangan itahon. Pag-ibig mo'y lahat sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila
Diyos, dakila ka. Yes, O Lord. Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Yes, Jesus. Holy Spirit, we acknowledge your presence. Ikaw nga ang manguna sa puso ng bawat isa sa amin. Kaming lahat ay sama-samang nagpupuri dahil ikaw ay dakila, ikaw ay mabuti, at higit sa lahat, ikaw ay mapagmahal. Patuloy, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin ay nagpapasiyasan. Hallelujah, Jesus. Tunay nga na walang kapantay ang presensya mo. Walang kapantay ang iyong pangalan. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Let us worship. Huwag mong hahayaan na sa umagang ito ay tikim mo lamang ang iyong bibig. Dahil ang ating Panginoon, He deserves all the glory. He deserves your worship. Hallelujah. Panginoon, hallelujah. Ating pong muling awitin, dakila ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sige po ating awitin. Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, lahat ay aawin. Dan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Hallelujah, Jesus! Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay dakila sa aming buhay, Panginoon. At ngayon, kami nagpapasalamat sa inyong puso sa kagalakan na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin ngayong umagang ito. Patuloy, O Lord, na Ikaw ang manguna sa kalagitnaan namin. Sa inyo nga po namin ipinibigay ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. This we pray in the mighty name of Jesus. Everybody say Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Wow. Pwede bang pakisabi mo sa katabi mo, kapatid, kumusta ka?
Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Ayan o, mga kapatid natin o. Ut karakalyo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Binibiro ako ng laptop ko. Meteo. Kala niya siguro may isa niya ako. Yun. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Okay. Mamaya ko na lang po babasahin itong mga birthday celebrant. Ang dami po nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 po. Bago po sa mensahe, siguro una na lang po yung announcement. Gusto po ninyong announcement? Umaraw ni po, umaraw. Ganda po ng panahon. Bago sa pandinig ko yung unang kinanta po natin. Pero ito po yung makatotohanan. Amen po. Amen. Dapat anumang sitwasyon po na mayroon tayo, abay purihin po natin ang ating Panginoon. Amen po. Una po yung announcement kako kanina sapagkat ito po kasing darating na prayer meeting, Friday, ay masasabi ko pong naiiba. Bro, bakit mo naman nasabing naiiba? Oo, kasi nga po, sa darating pong Friday, hindi lamang po prayer meeting ang gagawin, kundi magkakaroon din po ng tinatawag na mentoring. Ayan. Bro, ano naman po yung mentoring na yan? Ay, dumaliw ka sa linggo sa Friday para malaman mo. Kasi kung i-explain ko ngayon lahat-lahat, abay baka lahat na lang doon na po mapupunta. Ano po? So, ang masasabi ko lang po, dito sa tinatawag po nating mentoring, ay matututo po tayo. Sigurado ka, Pastor? Sigurado ka, Bro Doming? Opo, subukan mo. Subukan mo sa prayer meeting. Dadalo ka at ayan o, nangingitian yung ilang kapatid po natin. Parang mayroon din silang sorpresa. Nangingitian sila eh. Yung ilang kapatid po natin. So, yun po sa prayer meeting po natin. Dalawan po natin, no? Para tayo po sama-sama na mag-aaral ng salita ng Panginoon. At kasi siyempre, una po doon yung ating pong pananalangin. Tayo po'y magdadalanginan sa bawat isa. At damhin po natin doon ang presensya ng ating Panginoon, no? Sa ating pong pagpe-prayer meeting. Siyempre, hindi lamang po doon, maging po ngayon, dadamhin po natin ang presensya po ng ating pong Panginoon. Handa na po ba tayo sa kanyang salita ngayong umagang ito? Amen. Bigla pong namatay yung sa akin eh. Ano kayang nangyari, Brother Jonathan? Namatay ano? Pero ano lang siguro, hindi ko kaya kasalanan ito. Kasi nagsaksak ako dito eh. Ay hindi, parang maging doon Sige. For Sunday rin po ngayon, siyempre po mamaya, paalalahanan ninyo ako, baka biglang-biglang makalimutan ko na naman. Nakaraan kasi nakalimutan ko eh. Medyo taas-taas ninyo yung kamay ko kapag nakakalimutan ko. Okay. So ito po yung mensahe ngayong umagang ito. Handa na po ba tayo? Ito na. Ayan. Amen. Kala ko, wala bro, talagang sinusurprise mo ako
Ito, siyempre, doble-doble. Sabi po niya, ang sumusunod, sinusundan ng biyaya. Malinaw, Ali. Malinaw po. Malinaw. Hindi nga malinaw eh. Malinaw na malinaw. Amen. Siyempre, ang pinag-uusapan po natin dyan, huwag na natin i-interpret pa sa iba. Spiritual. Amen po. Spiritual po ito. Ang sumusunod, sinusundan ng biyaya. Ang tanong po ngayon, ito, sumusunod naman kaya tayo sa Panginoon? Parang alanganin kayo? Salamat po sa 13. Amen! Amen! Kung gusto po natin ng pagpapala, abay, dapat sumunod. Sabi ko nga sa kape ko, ganito kapag ka hindi ka sumusunod, huwag ka nang umasa ng pagpapala. Dapat sumusunod po tayo doon sa nagbibigay ng pagpapala. Okay. Maiksi lamang naman po ang ating pong teksto ngayong umagang ito. Parang natatawa kayo. Ngumingiti kayo Baka mapatawa rin po ako. Deuteronomy chapter 28, verse 1 up to 2. Maiksi lang naman po ito Anyways, tanong ko, bago po basahin, nagdadala pa po ba tayo ng Biblia? Hello? Ay, dapat nagdadala tayo ng Biblia. Apo. Nasaan ang Biblia mo, Bro Dom? Yung literal po ng Biblia na books, wala po ako, inaamin ko ngayon. Kasi po, alam naman po ninyo, ang dinadala ko ngayon, talagang talagang makatarungan po, minsan yung mayroon tayong laptop, mas madali kasi natin katulad nito, kaysa sa kudigo ko, mas madali kong nakikita. Lalo na medyo mapula na ang aking mata, ay mas madali kong makikita. Pero hindi nangangulugan na wala akong Bible. No? Mayroon akong Bible dito, sa laptop siyempre, at sa iba pa. Hindi ko lang po na nadala dito yung literal kong Bible. Pero, dapat po lagi tayong may Bible. Amen po. Lalo na kung linggo, tayo na naman sa Panginoon. Naalala ko pa. Magkwento na naman na si Bro Doming. Naalala, nung araw, hindi kasi tayo nawawala ng Bible lagi, yung kapag may Bible tayo, lagi may kasamang kudigo. Ay, ang tawag nito? Notebook at saka ballpen. Hindi po. Parang sa panahon natin ngayon, parang hindi na uso, Kasi ang tawag nito, sa cellphone, mayroon na rin pong notes. Pero alam po niyo, hindi ko po minumungkahi na ganun na lang pong gagawin po natin. Mas maganda po na may dala po tayong mga Bible talaga at saka notebook. At magno-notes po tayo. Especially po sa mga leader po natin. Sa mga leader. Dapat po nagtitake note po tayo. Maganda po yung ganoon. Amen po. So ito na ang talatang teksto po natin. Sabi po ng salita ng Panginoon. Ang mga pagpapala. Okay? So sabi, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito. Kung, alam mo, hindi po nito po, conditional. Sinabi po niya, kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Ba't ayaw itong kudigo ko, nagluloko? Yan. Alam po ninyo mga kapatid, idagdag po muna ng Diyos ang pagpapala po sa mga talata na ating pong nabasa. Malinaw din. Napakalinaw din. God speak obedience. Ano po? Sa mga talata po na nabasa po natin, ang tanong po natin, mahirap bang sundin ang utos? Gamitin ko po yung word na gusto ng Diyos.
Amen. Mahirap ba? Alam po ninyo, ang sabi ko nga dito, kung titignan lang natin, lalo na tayo po being a Christian, hindi naman mahirap tawag nito, sundin. Idagdag po natin yung puntong Kasi isang bagay po kasi na nangyayari sa isang tao, inuutusan, ay yung puntong kaya po hindi makasunod. Ano sa palagay po ninyo? Hindi naiintindihan. Amen po. Hindi naiintindihan. Kaya po, hindi ka nakakasunod kasi hindi mo naiintindihan. Pero alam po ninyo, sa umagang ito, nais kong sabihin, mahirap bang intindihin ang salita ng Panginoon? Madali, mahirap. Madali lang po. Madali lang maintindihan ang salita ng Panginoon. At siyempre po, madaling maunawaan yung gusto ng Diyos. Alam po ba ninyo kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin na kanyang na mga mananampalataya? Ay, siyempre po yung sumunod. Yung makinig at sumunod. At ang napakaganda po nito, merong kapalit. Kapag tayo po ay nakinig at sumunod sa ating pong Panginoon, ang sabi po natin dito, mayroon pong pagpapala. Amen. Sino po sa atin dito ang gusto ng pagpapala? Pastor, tinatanong pa ba yan? Oo nga naman, Hindi na po tayo dapat tinatanong. Obvious, Siyempre, lahat tayo. Gusto natin ng pagpapala. Ano po? Pero alam po ninyo, may mga panuntunan, may mga dapat na sundin, dapat na gawin upang matamo po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. At syempre po, ito po yung ating pong himay-himayin ngayong umaga po na ito. Amen po. Handa na po ba tayo? Okay. Alam po ninyo, sa salita po ng ating Panginoon, kapag dininig mo, sinunod mo, ang sabi po ng talata na kababasa lang po natin, ibabandera ka ng Diyos. Ano kasi yung pagkasabi, hindi naman actually bandera Ano kasi yung tawa ang ibabantog. Ano po? Kasi, alam ko, bakit may ibabandera? May magkaibang version kasi yung binasa po natin. Dito po sa ating pong teksto, sinabi po niya na ibabantog. Di po ba? Sa mas lalong maintindihan po na pangungusap ay yung salitang ibabandera. Ibabandera ka ng Diyos. Kapag sinabing ibabandera ka ng Diyos, ibig sabihin, itataas ka niya. Alam po ba ninyo kung ano yung bandera? Bandera. Ano kasi yung bandera natin? Ayoy, watawat daw. Flag. Di ba? Yung flag natin. Ba't in English lang, Pastor? Oh, pero yun na yun. Ano ba? Ang bandera po, hindi lang itinatago. No? Dapat po yan na talagang itinatas po, nakikita ng madlang people. Amen po. At ito ay napakaganda, kapatid, na paglalarawan kung ano ang gagawin ng ating pong Panginoon sa bawat isa na sumusunod. Amen po. Ang sabi po niya, ibabandera ka ng Diyos. Itataas ka niya bilang patutuo ng kanyang kabutihan. Amen po. Itataas ka niya. Itataas ka ng Panginoon. Kung ikaw ay nasunod, ibabandira ka ng ating pong Panginoon bilang patutuo ng kanyang kabutihan. Gagawin kang halimbawa ng mga taong pinagpala dahil sumunod sa Kanya. Yung mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon, gagawin kanyang halimbawa sa kanila. Oo. Ito yung halimbawa ng nasunod. Ito pinagpapala. Amen po. Nararanasan na po ba natin yan? Yung pagpapala na ginagawa ng ating Panginoon Diyos sa mga sumusunod sa Kanya? Abay, bro,
Parang, parang wala pa. Ano sa palagay po ninyo? Mamaya po makikita natin yan. Kasi po ang isip ng ilan, ganito pagingan ko na. Ang isip po kasi ng ilan, ang pagpapala po, ay yung marami kang bahay, yung marami kang lupa, yung marami kang ari-arian. Ano po? Hindi ko sinasabi na hindi po pagpapala ang mga bagay na yun. Pero mayroon pa. Ano po? Higit sa mga bagay na ito, mayroon pong pagpapala na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. At kung minsan po, sa isang Kristiyano, kung minsan hindi napapansin ito. Ano ba yan, bro? Mamaya nga Oh, ito na. Ito na po yung number 1 na gusto kong makita po natin. Ang sabi natin, ang pagsunod sa Diyos, ang daan patungo sa pagpapala. Parang hindi nalalayo, bro. Opo, para makita natin na mabuti. At alam po niyo, pwede rin natin sabihin na ganito, huwag kang mangarap ng pagpapala kung ayaw mo namang sumunod sa nagpapala. Di ba? Tinanong ko po kayo kanina, sino po sa atin ang gusto ng pagpapala? Alam po ninyo, naano ko itong message na ito about blessings. Siyempre, hindi lamang po sa pang-spiritual, kundi maging sa material naman. Sa aminin natin at sa hindi kasi, nitong nagdaang mga panahon, grabe po. Grabe po yung mga nasalanta po ng nagdaang habagat. Habagat lang ba? Bagyo. Dami po. Dami pong nasalanta. At siyempre, kailangan nila ng material na bagay. Kayo, hindi ba ninyo kailangan ng material na bagay? Hello? Parang ayaw ninyo. Bigay na lang ninyo sa akin. Siyempre, obvious niyo po. Gusto po natin lahat yan. Pero sa mensahe ngayong umagang ito, makikita po natin yung sikreto. Kung paano po dumaloy ang nag-uumapaw na pagpapala ng ating pong Panginoon. Ulitin ko po, ang pagsunod sa Diyos, ang daan patungo sa pagpapala. And then, sa kabilang banda naman, huwag kang mangarap ng pagpapala kung ayaw mo namang sumunod sa nagpapala. Dagdag pa natin ito, hindi sapat ang amen sa blessing. Anong dapat pa, bro? Kailangan may oo po, Lord. Kailangan mayroon din ganoon, yung puntong, oo po, Lord, susunod po ako. Minsan po, si Kristiyano ganito lang Lord, kailangan ko nito. Lord, kailangan ko niyan. Pero anong kasyas bunto? Kayo po bilang tatay, yung anak mo manyadya. Pwede na mo kumakin yun. Ganito, ganyan, ganyan. Pero hindi nasunod sa iyo. Dinan mo, ali. Minsan, binibigyan din natin. Ano? Pero kung minsan, mas lang tamo lupa na Hello? Aminin natin at sa hindi. Mas lang tamo lupa. Sometimes. Kasi, minsan sabi, kung hindi lang kita na ko, dagadinan. Kaya lang yung pusong tatang ni po, pusong inda. Di ba? So kapatid, ang sabi po ng teksto natin, muli ko lang pong basahin, sabi po niya sa verse 1, kung buong puso kayong sumunod. Tingnan natin yung unang bahagi, yung isang word doon, conditional. Kung minsan kasi may mga Kristiyano na akala nila kung ikaw ay nag-born again. Di ba? Kung ikaw ay nag-born again, alam po ninyo, ninyo ang ibig kong sabihin. Yung pumasok ka dito, ay sumayaw, nag-hallelujah, ay, born again. Well, nandun na yung pagpapala. Amen.
Pero hindi naman nga nasunod. Kapatid, mayroon pong kung ang Panginoon at mayroon pong conditional sa salita ng ating pong Panginoon. Kung gusto mo ng pagpapala, dapat nasunod ka. Amen po. Ang pagpapala ay hindi bunga ng galing. Alam po niyo, gusto kong makita natin ito. Kung minsan po kasi may mga punto naisip ng iba, ay, ganda ng buhay mo. Talagang ang dami mong ari-arian. Ay, siyempre, magaling kaya ako. Pero alam po ninyo mga kapatid, dito po sa mensahe ngayong umagang ito, gusto po natin na itama yung kaisipan na ganoon. Ang sabi po natin dito, ang pagpapala ay hindi bunga ng galing, kundi balikan natin. Ano sa palagay po nyo? Tama po, mayroon akong narinig. Tansya, pagsunod. Pagsunod po. Tayo po na mga Kristiyano. Hindi mahalaga kung gaano ka katalino, bagamat kailangan mo maging matalino. Amen. Kasipag, bagamat kailangan natin maging masipag o kayaman. Kapatid, kung walang pagsunod, walang tunay na pagpapala. Amen. Mayroon po akong gustong diin dito. Ano po? Yung sinabi ko na walang tunay. Itang salita pong tunay na pagpapala. Amen. Alam po ninyo, mga kapatid, bakit mo nabanggit yung tunay na pagpapala, bro? Kasi po alam po ninyo, yung mga material things, material na bagay. Ano po? Nasisira. Opo, nasisira. So, ibig sabihin po, mayroon pong tunay na pagpapala. Anong ibig mong sabihin, bro? Kung mayroong bagay na nasisira, mayroong bang bagay na hindi nasisira? Eh, siyempre mayroon. Ako po, mapapansin po na mayabang si pastor. Hali po, mayroon akong 2 cellphone. Ayan o, mayroong isang maliit na Samsung at medyo kalakihan na Samsung. Alam po niyo ang purpose nito? Bakit 2? Itong isa ay siyempre pang message. Ano po? Okay siya. Itong isa po hindi pwede sa message. Pero anang kasanting a picture. Ay, kaya ko po mag-picture. Nasisira. Things, bagay lang. Kaya ito, may katapusan ito. So may pagpapala ito, mga kapatid. Pero ito nga, idiin ko po, may tunay na pagpapala. Amen. May pagpapala po na yung kanyang, lifespan. No? Sa ayaw mo at sa hindi. Ewan ko po kung ano. Pero ang alam ko po, maliwanag. Mayroon po tayong overhead projector noon dito. Ano? Gaano ka mang kaingat, mayroon siyang ilaw. Mayroon siyang bumbilya. Gaano ka mang kaingat doon sa projector na yon, pero may silab yan bro. May silab yan itang Gaano ka mang kaingat, yung bumbilya nun, actually parang ito yata parang ganyan din. Kapag ka naubos na yung oras na dapat ay sa slagyo, madaya po, ayaw mo na gamit. Amen. Alam po ba ninyo na ganyan sa mundo? Ang pagpapala na natatamo natin sa mundong ito, yung mga bagay, itong mga bagay na ito, magtatapos. Amen po. Pero mayroong isang tunay na pagpapala na ipinagkaloob ng ating pong Panginoon, na ipagkakaloob ng ating Panginoon kanino? Sa mga nasunod. Ito po yung tunay na pagpapala na sinasabi ko nga, mga kapatid. Ang pagsunod ay hindi palaging madali. Maganda rin po ito. Ano po? Kasi para matamo mo, maabot mo
makamtan mo yung sinasabi natin na pagpapala, boy, kailangan ng pagsunod, kapatid. Kailangan ng pagsunod. Ang tanong, madali ba ang pagsunod? Ali. Ay, siyempre may pagkakataon naman po na parang ang dali. Ang pagsunod ay hindi palaging madali. Siyempre po, kapag sinabing palagi, may mga pagkakataon po na mahirap. Ano po? Pero nais ko pong i-din ito po yung pong pagsunod na binabanggit po natin, balikan lang natin yung first point. Ito ang daan tungo sa tiyak na pagpapala. Amen po. Ito po yung daan tungo sa tiyak na pagpapala. Ang pagpapala, mga kapatid, ay bunga ng relasyon. Sumunod ka at ang pagpapala ay susunod din sa iyo. Ang pagpapala po, hindi po swerte. Amen. Anong ibig mo sabihin, Pastor, yung swerte? Ang swerte po, madalian na lang. Ay, sinambot ka ng wedding. Wow, swerte. Yun ang swerte. Sinambot ka. Sa atin po ng mga Kristiyano, ang ano po tayo, ang sa atin po ay, ano kasi? Hindi swerte mapalad, parang nag-aalangan pa tayo, ano po? Hindi po tayo maswerte, mapapalad po tayo. Amen po. Siyempre kapag na po natin yan, medyo maluwang po yan magtatagal po tayo. Mapalad po tayo sapagkat masaya. Yun po yun. Masaya po tayo. Amen po. Hindi bunga, ang pagpapala ay hindi swerte. Yung natamo po natin. Bunga po ng pagsunod. Yung mga natatamo po natin, bunga po yan ng pagsunod. Masaya ka ngayon? Bakit ka masaya? Ay, sumunod ka sa Panginoon Di po ba? Saka aminin mo naman po natin at sa hindi. Talagang ang Panginoon po, kakaiba po. Pinagpala tayo ng Panginoon. Wala pong tatanggi po dyan. Pinagpala tayo ng Panginoon, aminin natin. Amen po. Parang ayaw ninyo. Wala ba tayong kamay sa Panginoon? Pinagpala tayo ng Panginoon, kapatid. Dati tayo'y napakalayo sa Kanya, tayo nalapit. Ano po? So, wag po tayong lalayo. Pagsunod. Ano ho? Si Abraham po, pinagpala ng Diyos sa Pinagpala po ba ng Panginoon Diyos si Abraham? Pinagpala ng Diyos. Amen. Sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon, medyo, hindi ko na nilagay ito, Brother Jonathan. Si Abraham ay iniwan ang kanyang bayan, sumunod sa utos ng Diyos at naging ama ng maraming bansa. Saan? Doon po sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Dito po si Abraham ay tinawag ng ating pong Panginoon at sumunod po si Abraham. At ano po ang naging resulta po nito? Siya po ay pinagpala ng ating pong Panginoon. Bagamat yung unang tawag ng ating Panginoon kay Abraham, maaaring nag-iisip po siya. Kasi mayroon pong binanggit ang salita ng Panginoon na yung lugar na kung saan tinatawag ng Panginoon si Abraham na kung saan puntahan po niya, hindi po alam ni Abraham yun. Ikaw ba naman ang tatawagin at sasabihin pupunta ka dito sa lugar na iyon? Hindi mo alam pupunta ka ba? Sa panahon natin ngayon, madali na lang. No, utusan ka, bro, pupunta ka doon sa sa ganyan nala. Ano bang pangalan ng lugar? Maglagay ka ng marker.
simbahan ng mga born again. Faith AG. Bay, madali na lamang po. Dito sa church. Sulat mo sa Google Map. Dadalhin ka rito. Ay, noon wala yon, kapatid. Wala yon. Pero dito po makikita po natin yung faith, yung pong kagustuhan ni Abraham na sumunod sa utos ng Panginoon. Tayo po, gusto rin po ba natin sumunod sa utos ng ating pong Panginoon? Kung minsan po nakakatakot. Pero nais kong sabihin, mga kapatid, na yung nakakatakot na yan, diyan natin mararanasan yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Yung mga imposible na yan, diyan natin makikita ang kilos ng ating pong Panginoon. Si Pedro, mga kapatid, naalala po natin si Pedro? Sino kasi si Pedro? Alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Si Pedro po, inutusan ng ating Panginoon Diyos na ihulog ang lambak. Sapagkat si Pedro, nung bago siya naging alagad, ay mangingisda. Di po ba? Inutusan ng ating pong Panginoon si Pedro na ihulog ang lambat. Saan? Hindi po doon sa laot, sa malalim. Doon lang sa tabi-tabi. Ano po ang sagot ni Pedro sa Panginoon? Panginoon, sabi po niya, magdamag kami ng isda, wala kaming nahuli. Wala kaming nahuli. Pero dahil sa utos ninyo, sabi niya, tignan po natin. Alam po ninyo, kung pag-uusapan po ang karunungan, siyempre walang tatalo sa ating Panginoong Jesucristo, sa karunungan, siyempre, He is God, 100%. Pero maaari sa pananaw ng mga tao, at the time nakikinig sila doon sa utos ng ating Panginoong Jesucristo, at titimbangin kung sino ang expert, magaling. Kung ang pinag-uusapan ay paghuli ng isda sa dagat, magaling si Pedro. Si Pedro po, sanay sa dagat. Mandaragat ngayon, mangingisda. Kaya yung sagot po niya, bakit kailangan pa niyang sabihin na magdamag kami, Panginoon, na nangingisda sa dagat, wala kaming nahuli. Para po niyang sinasabi na, wala tayong mahuhuli dyan. Tabing dagat eh. Tangan nga lamang isinunod niya yung ganito, dahil ito'y utos mo. Kahit na sa paningin, sa pandama niya, sa kaisipan niya, walang mangyayari. Pero dahil nga sa utos ng ating Panginoon, dahil utos mo, Panginoon, susundin ko. May nahuli? Wala. Ano sa palagay po niyo? May nahuli? Wala. Ang dami po, actually po, yung bangka ay halos mapuno. Bakit? Bakit po? Kasi sumunod sila sa Panginoon. Sumunod si Pedro sa Panginoon. Alam po niyo, mga kapatid, ulitin ko po, bago tayo pumunta po sa pangalawa, simple lang po ang pagpapala ng ating Panginoon. Gusto mo ng pagpapala? Gusto po natin ng pagpapala? Sumunod. Sumunod po tayo. Mahirap bang sumunod sa Panginoon? Ang pagsunod po, hindi kailangan maintindihan mo. Diba? Hindi kailangan maintindihan mo kung ang Panginoon ang nag-uutos. Kung sinabi ng Panginoon, go! Sabi nga ni Pedro, si Pedro ulit. Sabi ng Panginoon sa kanya, magpatay ka at kumain. Si Pedro nga ba yun? Si Pedro Sabi ng Panginoon kay Pedro, magpatay ka at kumain. Panginoon, sabi ni Pedro,
Alam mo naman, sa pagkabata, hindi ako nakain yan. Sabi po niya, hindi ako nakain yan. Sa Acts, di po ba? Hindi ako nakain yan, Lord. Ibig sabihin po, mababanagan po natin na si Pedro po, talagang faithful siya doon sa mga kautusan sa salita ng ating Panginoon. Faithful siya. Maingat siya sa pagkain ng mga bawal at yung mga ipinagbabawal at hindi pinagbabawal. Maingat po siya doon. Pero, kapatid, isang bagay ang nakalimutan ni Pedro at kuminsan nakakalimutan din natin. Ano yon? Ang Diyos po ang nag-uutos. Amen po. Ang Diyos po ang nag-uutos. Ang tinitignan ni Pedro ay bawal yan. Mula pa sa pagkabata, hindi na ako kumain yan. Nakalimutan na niya na yung nag-uutos sa kanya ay ang Panginoon na nagbigay sa kanya ng utos. Kumbaga binibigyan siya ng tawag nito, go signal, gawin mo na yan. Eh, siyempre, hindi naman po talaga yun ang ibig sabihin. Mayroon pong gustong, tawag nito, mayroon pong gustong ilarawan, ipaliwanag ni Pedro sa pangyayaring yon. Because of Cornelius, alam po ba natin, para hindi tanggihan ni Pedro ang mga tinatawag na pagano na ito na darating sa kanya. Doon inilarawan. So, ang kapatid, kapag ang Diyos ang nag-uutos, bay, huwag kang magalangan. Amen po. Huwag kang magduda. May mga bagay na sa akala din natin kuminsan maganda pero hindi tama. Bakit? Ano po yun? Matthew chapter 4, verse 4. Diba? Verse 3. Ano pong binabanggit po doon? Inuutusan ni Satanas ang ating Panginoon na gumawa ng tinapay. Magandang kumain ang Panginoong Jesucristo ng tinapay? Hindi. Maganda po. Magandang gumawa ng tinapay. Magandang kumain. Dahil at that time, gutom na gutom ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Gutom na gutom. Kinakailang maibsan. 40 days and 40 nights kaya siyang hindi kumain. Ikaw ang lumagay sa kalagayan na gano'n. Meron kang parahan. Meron kang magagawa. Hindi mo ba gagawin? Ang tanong, bakit hindi ginawa ng Panginoong Jesucristo na gumawa ng tinapay upang maibsan ang kanyang pagkagutom? Bakit po? Sapagkat si Satanas ang nag-uutos. Amen po. Yun po yung gusto kong makita po natin. Gaano mang kaganda yan kung si Taning. Abay, kapatid, huwag. Maganda sa una, pero sa bandang huli, delikado ka. Amen po. Oh, mabubusog ka. Ang sarap. Sa tutulang din naman, ayon po sa mga kwento-kwento, yung bawal daw po masarap. Sa una. Na po. Pero yung sa dulo po nito, parang doon sa ikinikwento natin kuminsan, may daang matuwid sa tingin ng tao. Subalit, kamatayan ang dulo nito. Amen po. So kapatid, ayan, naka-first point po na tayo. Number 1, yan po yung ano natin, pagsunod. Amen. Number 2 po tayo. Sabi po natin dyan sa number 2, walang kinalaman ang zip code sa pagpapala. Ang kailangan ay heart code na konektado sa Diyos. Bro, ano yung binabanggit mo? Pakod-kod-kod ka pa dyan. Alam po nyo, maganda po ito. No? Maganda po yan. Mahalaga po yung zip code. Di ba? Pero bago yan, tingnan po ninyo ito. Hindi lokasyon ang batayan ng pagpapala, kundi relasyon sa Diyos. Ulitin ko ay din. Hindi lokasyon ang batayan ng pagpapala, kundi relasyon sa Diyos. Alam po ba ninyo ang, ito binanggit po natin, zip code. Zip code. Alam po ba ninyo, ayon sa pag-aral ko,
Yung zip code, ano yan, parang ID natin. Apo, ito nagtuturo po ng lokasyon. Halimbawa, kapag uso pa ba ang airmail ngayon? Parang hindi na gaano yung airmail. Nung araw po, kapag gumagawa ka ng, sa mga kabataan, susulat, love letter, kapitbahay lang palang sinusulatan. Yung mga ganun baga, dito po, ano po kasi yung zip code natin dito? 2008. Ayan ang zip code natin. Abay, kapatid, napakahalaga po yan. Kapag gumagawa po tayo ng sulat, sinisigurado mo dapat, sinisigurado mo dapat yung zip code mo. Kapag kamali yun, baka mapunta yung sulat mo sa Mindanao. Ganun po yun. Pero ang sabi po natin, kung ang pinag-uusapan ay pagpapala ng ating pong Panginoon, walang kinalaman ng zip code sa pagpapala. Ang kailangan ay heart code na nakakonekta sa Diyos. Ano ngayon, bro? Ano bang ibig mong sabihin dyan sa zip code na yan? Yung lokasyon, kung saan ka naroon. Amen po. Yan ang ibig kong sabihin. Ano ngayon, bro? Saan naroon? Ano ang patunay mo na nandyan pa rin ang pagpapala ng Panginoon? Nandito ako. Abay, si Jose, kapatid. Si Jose. Si Jose po sa aklat ng Genesis chapter 39 verse 2 to 3, hindi ko na lang po sinulat. Si Jose ay pinagpala ng Diyos kahit nasa bahay siya ng kanyang Panginoon. Siya po ay alipin, kapatid. Kaya nga, makikita po natin, hindi mahalaga po yung lokasyon. Kapatid, mayroon bang nagtatanong sa inyo ngayon? Dati ang ganda ng buhay ko dito. Ang ganda na sana. Sino sa atin dito nakaranas ng ganito? Nagtatrabaho ka, tapos bigla kang naalis sa trabaho. Tapos, nangyari ngayon. Siyempre, inisip mo, inaasahan mo yung trabaho mo. Siyempre, para sa pamilya. Di po ba? Naalis ka, nawala ka sa trabaho. Tapos, ito ka ngayon. Wala kang trabaho. Kapatid, ito, huwag mong pagdudahan ng Panginoon. Hindi mahalaga yung zip code kung saan ka naroon, kapatid. Mana pa. Pakinggan mo, kapatid, diyan mo mararanasan, makikita kung gaano ka makapangyarihan ng ating pong Panginoon. Pilan kayo king pamilya? Ilan kayo? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanano kami mangan kanyan. Kapag karita kayan, ang Panginoon nagpakain ng pilan. Sa New Testament, ilan yung pinakain ng ating pong Panginoon? 4,000. Pangalawa, parang hindi natin binabasa, 5,000. Pilan kayo mo? Kapatid, inuulit ko po, hindi importante yung lokasyon kung saan tayo naroon ngayon, kapatid. Tandaan mo ito. Saan ka man naroon ngayon? Kaya kang payamanin, kaya kang pagpalain, kaya kang ibandera ng ating Panginoon. Sumusunod ka lamang sana sa Kanya. Pwede bang palakpakan natin dyan ang Panginoon? Kapatid, huwag mong pagdudaan ng Panginoon. Kaya kang payamanin ng Panginoon, kapatid. Saan ka man naroon ngayon? Ang sabi ko nga bilang pagdidiin, hindi importante kung saan ka naroon, basta nandoon ang Diyos, naroon ang pagpapala. Amen? Ang mahalaga po, nandoon ang Diyos. Kaya pinagpala ng ating Panginoon si Jose. Sa kabila po na siya po ay isang lingkod. Siya po ay isang alipin sapagkat kasama niya ang ating pong Panginoon. Hindi ang posisyon, kapatid. Hindi ang lugar. O hindi ang posisyon, hindi ang trabaho. Hindi ang lugar. Ang sikreto
kundi ang presensya ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kapag ka nandyan ang presensya ng Diyos, paulit-ulit na nga ang kwento kapatid. Wala akong makain. Totoo po ito, wala akong makain. Wala kaming isain. Pagbukas ko ng pintuan, ito kahit paulit-ulit, kunyari lang, hindi nyo alam. Yan, nakwento-kwento ko na ito. Totoo kasi Di ba? Pagbukas ko ng pintuan, dyan mismo sa likod, mayroong grocery. At siyempre, hindi lang akong nakaranas dyan. Paano mangyari ng isang lingkod ng ating Panginoon ang mag-supply ng kanyang needs? Sa mga nagbabasa. Uwak, tama po yun. Uwak, Reben. Amen po. Tama ba yun, Reben? Uwak. Di ba? Paano mangyari yun? Na ang isang lingkod ng Panginoon susuplayan siya ng kanyang pagkain. Kapatid, huwag mong pahinain ang iyong pananampalataya. Ang gusto ng ating Panginoon ngayong umagang ito, manalig ka. Ito po, yan ang kailangan. Manampalataya ka sa Panginoon. Kapatid, ito pa, mas mahalaga kung sino ang kasama mo kaysa kung saan ka or nasaan ka. Kung ang kasama mo ay ang Diyos, tiyak ang pagpapala. Ulitin ko po, mas mahalaga po yung kasama mo, hindi yung lokasyon mo, kapatid. Amen? Mas mahalaga po yun. At huwag nating ipangahas yung kalagayan natin. Walang permanente, ika nga. Walang permanente. Darating ang panahon. Mawawala tayo kung saan tayo naroon. Ang matitira po ay ang Diyos na nasa atin. Amen po? Amen. Kaya nga, kapatid, mas mahalaga po kung sino yung kasama mo kaysa kung nasaan ka ngayon. Amen. Bagamat kung minsan po medyo, parang nahuhuli yata ako. Ay, siyempre po, ako, pinag-uusapan nitong tinatawag na yung tinatawag na yung mindset, yung human standard. Amen. Yung pamantayan ng tao. Ano po? So, yung pamantayan ng tao, kakaiba May pangit at may maganda. May pandak at may malaki. Yan po. Yan pamantayan ng tao. Pero alam po niyo, sa Diyos, pantay-pantay po. Kapag nagmahal ka sa Panginoon, minahal mo siya, hindi mo maunahan ng Panginoon, mamahalin ka rin niya. At yun po ang mahalaga. Dito na tayo tapos number 3. Ang sabi po natin dyan sa ikatlong bahagi ng ating pong pag-aaral ngayong umagang ito, pagpapayag ng salita ng Panginoon. Ang pagpapala ay may misyon. Bro, ano po yung misyon na yan na binabanggit mo? Sa inyo, suspend. Naalala ko, dapat suspense ko sana yan Yung hindi ko muna isusulat Pero naisulat ko po kasi. Nakita ninyo kaagad. Tatanungin pa sana ko kayo Kaya lang naisulat ko na, alam na po ninyo. Sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3. Para makapagpala ka rin sa iba. Para maging pagpapala ka rin sa iba. Yan po yung diyan. Ilang kaya sa atin dito, bakit kaya ako pinagpala? Natanong na po ba natin, bakit kaya mayroon ako nito, mayroon ako nire, mayroon ako ng mga bagay na ito, bakit kaya ako pinagpala ng Panginoon? Alam ko niyo, may purpose yan. Hindi ka pinagpala para ganyan na lang. Ali po. Alam po ba ninyo,
kapag ka ang tubig, ang isang lalagyan, itapong mismong sabihin na lang natin gawing para maganda na lang madaling maintindihan. Yung gulong kapag binubombahan mo, gulong. Talagang hanin mo ng wala pong exist. Walang exist yung hangin. Binubomba mo nun, pasok ng hangin. Anong mangyayari po? Tingnan, nabigla kayo. Sorry po, may bigla kayo. Mga kapatid, tuloy napatawa rin ako. Sorry po, sorry. Alam po ninyo, kung minsan po, ganun din yung pagpapala. Anong ibig mong sabihin, bro? Yung pagpapala po, kapag walang exist, masasayang lang po. Masasayang po ang pagpapala. Sayang ang pagpapala. Huwag natin sayangin ang pagpapala. Pinagpala ka, hindi para ipagyabang. Amen. Kundi para ipasa sa kapwa. Maring isipin ng iba, parang mahirap yan, bro. Parang parang mahirap. Pero, alam po ninyo, meron akong tanong dyan. Pwede ka mamili nito. Ano ang mas gusto mo? Pakinggan mo mabuti, kapatid. Ano ang gusto mo? Nagbibigay ng pagpapala o binibigyan ng pagpapala? Abay ko nga kung tatanungin nyo, yung nagbibigay. Di ba? Siyempre po, ano po yung asta po ng nagbibigay? Ano po yung asta ng nagbibigay? Yun po yung asta na nagbibigay Bibigay. Pero yung tumatanggap, ano yung asta ng tumatanggap? Parang gano'n, parang, thank you po. Kung ako pong tatanungin po nyo, mas gusto ko po yung nagbibigay kaysa natanggap. Ang sarap ni po. Siyempre po, parehas naman po. Kung sa usaping Kristiyano po yung binibigyan, Kristiyano po yung nagbibigay. Ang sarap po. Sa Biblia, saklat po ng Acts. Nung sila po ay pinagpala ng ating Panginoon, nakinabang po ang lahat. Nakinabang po ang lahat. At naging masaya po ang lahat. Walang nagdarahop, walang nagkulang. Bakit? Kasi nga po, mayroon pong mga Kristiyano that time, kung pag-aralan po natin ang aklat ng Acts, ibinenta po nila ang kanilang ari-arian. Hindi ko sinasabing ibenta rin po ninyo ang inyong ari-arian. Yung sa Acts po, kaya po niya yun. Kaya niya, ibinenta niya, at ipinagkaloob sa mga manggagawa, sa mga, sa church, sa iglesia. Hindi ko sinasabing gawin natin yun. Pero, pwede nating gumawa ng pagpapala. Yung pagtulong, yung masaya po sa ating pong damdamin. Yun po yung sinasabi ng ating pong Panginoon. Nagbibigay ka at na medyo nabibigatan ka, huwag ka nang magbigay. Amen po. Huwag ka nang magbigay. Amen. Bakit? Kasi po sinasabi ng salita ng Panginoon, nagagalak siya, natutuwa siya sa mga yung masayang nagbibigay. Amen. Alam po, speaking ng pagbibigay, ang Panginoon may pangako, hindi si Bro Doming ang nangako. Magbibigay po siya ng siksik, liglig at umaapaw pa. Amen. Yan po pangako ng ating Daldal na pong
word yan, pero kung minsan nakakalimutan natin, di po. Genesis chapter 12 verse 2, bahagi po, pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at maging pagpapala ka sa iba. Yun po binanggit ng ating Panginoon kay Moses. Ano po? Kay Moses nung panahong siya ay kausapin ng ating pong Panginoon. Kapatid, hindi lamang para sa sarili ang pagpapala. Amen. Pastor? Ito'y ipinagkatiwala lang sa atin. No? Ipinagkatiwala para maipasa din sa iba. Amen po. Para maipasa. Siyempre, daming katuwiran dyan. Pero ulitin ko po, maganda po yung daluyan ka ng pagpapala kaysa ipinapadaloy sa iyo ang pagpapala. Ganito kasi, dinadaluyan ng pagpapala. Yung isang basong tubig, di ba? Parang ikaw yun. Parang tayo yun. Ba? Meron naman pong ilalagay mo sa isang plato. Isang plato, ilagay mo sa plato yung isang basong tubig. Ha? Tandaan po natin isang baso na puno ng tubig. No? Kapag kapuno na ng tubig, yung tubig, ikaw yon. Ibig sabihin, punong-puno ka na ng pagpapala. Yun na po yung siksik, liglig. Di ba? Kapag buhusan ulit yung baso, anong mangyayari yon doon? Siyempre, aapaw. Yung aapaw na yon, yun yung tulong. Yun yung binibigay po natin. Huwag na nating pagkait po yun. Baka may sobra. Kung may sobra, nag-usapan namin ng isang kapatid ganito, parang katuwaan lang. Ano po? Katuwaan lang. Gaano kayaman ng mga nagmamay-ari ng Ano kayang nila? Ano kayang nasa isip po nila? Minsan naisip ko tuloy ganito kahit na anong gawin nila, hindi na sila magtrabaho sa talang buhay nila, hindi nila maubos yun. Ano kayang ginagawa nila sa mga pera nilang sobra? Di ba? Kung minsan tahimik niyo po. Kapatid, iningahamon, huwag na yung nasa loob ng baso. Kung may sobra, maging pugas palad ka. Amen po. At kuminsan po, yung iba po, higit pa po sa sobra. No? Talagang ibinibigay sa Panginoon. Amen? Kaya naman, anong nangyari po? Lalo silang pinagpapala. Right? Nabawasan Ay di pwede na naman ang tumanggap. Pwede naman kargahan. Abay kung puno na, wala na po yun. Amen? Kaya nga, mga kapatid, dito tayo magtatapos sa ito. Pakinggan ninyo ng mabuti ito. Hindi mo kailangang hanapin ang pagpapala kung nasa iyo ang Diyos. Amen? Siyempre, may follow-up po tayo dyan. Tanong, sumusunod ka ba sa Kanya? Kung oo, ang sagot mo, tiyak ang biyaya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Pigit natin ang ating mga mata, tayo manalangin. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Totoo ang iyong pagpapala. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Salamat po sa mga pangako mo na walang expiration. Hindi po naluluma. Salamat po, Panginoon. Hindi namin kailangan hanap ang biyaya. Dahil ang sumusunod sa iyo, sinusundan ng pagpapala.
Panginoon, patawarin mo kami kung minsan mas pinipili naming mangarap ng yaman kaysa mangarap ng mapalapit sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, nananalangin po kami. Gawin mo kaming gaya ni Abraham. Handa, kahit mahirap, basta't kasama ka. Gaya ni Jose, matapat kahit sa gitna ng kawalan. At kung kami pinagpala na, huwag mo kaming hayaang maging madamot. Gawin mo kaming daluyan ng kabutihan mo. At Panginoon, kapag may tukso sa buhay po namin, paalalahanan mo kami. Opo, Panginoon, sapagkat walang tunay na biyaya sa labas ng kalooban mo. Mas gugustuhin namin ang tahimik na buhay na may Diyos kaysa masaganang buhay na wala ka. Maraming pong salamat. Panginoon, sa oras na ito, muli, nananalangin po kami. Buksan mo, Panginoon, ang durangawan ng kalangitan. Ibuhos mo sa bawat isa ang iyong nag-uumapaw na pagpapala. Ayan o, Panginoon, nakikita mo mga kapatid, nangangailangan. In the name of Jesus. Hindi lamang po sila, Panginoon. Sinasama po namin dito, mga kapatid po namin. Dito pong daang mga araw, Panginoon, nakaranas po kami ng kakaibang kapagsubukan, yung pong halos walang tigil na buhos ng ulan, Panginoon. Marami pong mga kapatid, mga kababayan po namin ang nasalanta, Panginoon, ang kanilang mga ari-arian. May mga ilan na may namatayan. Panginoon, comfort them and bless them, Father God. Katakbuhin mo po sila, Panginoon. At higit sa lahat, nawa sa karanasang ito, panalangin po namin. Matuto po kami na sumunod sa iyo, manampalataya sa iyo, Panginoon. Bigay po namin sa iyo ang aming pong mga buhay. Salamat po. Naniniwala po kami, Panginoon, sa mga nangyayari sa buhay po namin. Mayroon kang itinuturo. At naniniwala po kami, isa sa itinuturo po ninyo sa amin, sa mga karanasang katulad nito, ay yung pong patuloy na magtiwala sa iyo. Maraming pong salamat, Ama. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa matamis, Ama, at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you po. Thank you. At tayo po'y darako na po sa ating pong tama ba ako? Sa ating komunyon. Amen. Darako na po tayo sa ating pong komunyon. Humingiti yung ilan. Kasi nakalimutan ko. Tutuanan eh. Okay. Tinatawag ko po yung mga anak po natin na maglingkod sa atin sa komunyon. Sige. Hallelujah. Ito yung mga anak po natin na maglilingkuran nila tayo. Habang hinahanda na po nila yung ating komunyon, babasahin ko na po ang salita ng Panginoon na ating makikita actually dito po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 po hanggang 28. Binabasa po natin ito. Itong sabi ng salita ng Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro. At sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag o ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro. Ayun na po, idagdag po ng Diyos ang pagpapala sa mga talata po na o sa salita ng Panginoon na ating binasa. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, ipinapanalangin po namin ang mga elementong ito, Panginoon, na amin pong pagsalusaluhan. Ngayong umagang ito, ang tinapay na at ng saro. Panginoong Yesus, simbolo ng iyong katawan na nasugatan at nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Yung dugo mo, Panginoon. Salamat po, sinabi ng iyong salita na sa pamamagitan ng iyong mga sugat kami nagsigaling at sa pagbubo ng iyong dugo, naugasan ang aming mga kasalanan. Muli, salamat po, Panginoon, sa paghuhugas mo sa aming mga kasalanan. Sa oras na ito, kami karapat-dapat na tumanggap nito. Purihin, luwalhati ng iyong pangalan. I-bless mo po ang bawat isa. I-bless mo po ang mga anak po namin na maglilingkod sa amin sa gawain na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Paglilingkuran tayo ng ating mga anak. Praise God. Habang pinaglilingkuran tayo ng ating mga anak, damhin po natin mga kapatid ang presensya ng ating pong Panginoon. Mahal niya po yung Ginoo, kapatid. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We lift up your holy name, O God. Thank you, Lord. Thank you for your presence, O God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, we praise your name, O God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh God. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po. Parang hindi nagkasya yung ano natin, ano. Okay, sige, sige. Kung saan po abot, sige, sige. Puntat din yung tinapay, ano. Sige na.
Yun, mayroon pa doon. Mayroon pang ano. Sige. Okay, kasya. Okay. Salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa kapurihan ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Sige po. Sa mga wala pa po, baka mayroon pa pong wala. Okay, sige. Okay na po lahat. Sige po. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Sige. Anak, kumuha ka ng tinapay mo. Sige, anak. Sige. Good. Okay. Praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen. Dakila po ang ating Panginoon. Alam po ba ninyo, mga kapatid, ang komunyon, utos po yan ng ating Panginoon. Gagawin po natin. Simpleng pagsasalo-salo. Darating ang Panginoon, panahon na sa pagsasalong katulad nito ay kasama na natin ang ating Panginoon. Amen. Kapatid, pakinggan mo ang salita ng ating Panginoon sa John chapter 6 verse 58. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain niyon. Mga kapatid ko, sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. At atin na pong isunod ang saro. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Habang inihanda po yung bago tayo darako po sa paano ba ito? Sige, tinatawag po pa yung si anak natin, Roxanne nak. Nak, yan ka pa. Offering. Yung offering natin. Ay, sige. Amen. Lumuko po tayo at manalangin. Yes, O Lord, muli nagpapasalamat kami sa araw na ito, Lord, na naging magtagumpay itong gawain na ito, Lord. At ikaw ang nanguna sa bawat isa, O Lord. And i-bless niyo po ang malilikom na offering ngayon, O Lord. Nawa yung mga magagamit ito sa paglago pa ng iyong ministry, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa, ingatan niyo po kami, O Lord. In Jesus' name, Amen. Tayo po yung magkakaroon na po sa Panginoon. Amen. At nakalimutan lang natin ilagay kanina doon itong ano natin itong music box, team box, no? Sabi nga sa mga ano yan, any amount po for music ministry ay appreciate po natin. Praise God. Hallelujah. Habang kinukuha po ang ating pumakaloob, gusto ko lang pong basahin po yung ating mga birthday celebrant ngayon pong August. Okay. Pakiramdaman nyo po. Okay. Ayaw pansilan tayong anak. Makanyan lang mo talaga tayong anak. Una po, si Brother Alex Santos nung kahapon. Di po ba? Kahapon po ito, August 2. Tapos si Apong Meli. Nukan na Apong Meli? Alaya po na eh. Birthday niya ngayon, August 3. Wow, talaga naman. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo, Apong Meli. Tapos si Jacob. Nukan si Jacob? Si Jacob sa 5. Tapos si Sister Dawn. Amen. Sa 7. Tapos si Sister Wilma sa 10. Sister Wilma. Then Sister Micah, pareho sa 10. Tapos si Brother June
Lising, alam ko nasa ano siya, sa 16. Sa, kailan ba nito? Nasa ano siya, Naga. Tapos si Lenny, yung aking inaanak, no ka rin yan? Tsaka rin yung isang backup po natin, si Lenny Tubo. Tapos, bro, birthday mo pala, talaga, 40 mo ka niyan. Si Ian, ano, si Mig, drummer po natin, sa 22. Tapos si Rainer, Lising sa 23. Tapos si Bro Mark, Brother Mark, kung nanonood ka, baka naman, kape. Yun, yung Brother Mark Santos sa 24. Yan, baka nanonood si Brother Mark. Happy birthday to you, Mark. Tapos Sister Jessica Alvaro sa 27, Jessica. Tapos si Jonalyn Garong. Sino ba Jonalyn? Ay, katabi po ni Sister. Happy birthday to you, kapatid. God bless you. Amen. So, yan, tapos na po ang ating gawain ngayong, wala na ba ako nakalimutan? Closing prayer na po. Tumayo na po tayong lahat, tapos ipag-pray natin itong mga birthday celebrant, tapos benediction. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, muli po sa umagang ito, maraming pong salamat sa kabutihan mo, sa katagumpayan ng gawain ngayong umagang ito. Salamat po. Una na po sa iyong mga salita. Pangalawa, sa mga offering na pinagkaloob ng bawat isa. Sa aming komunyon, napakasaya po. Sa fellowship po namin na mga magkakapatid. Salamat po, Panginoon. Napakasaya nga na kami na mga magkakapatid ay sama-sama na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Sa mga birthday celebrant ngayong August, sama-sama po namin ipinapanalangin sila ngayong oras na ito. Lord, more birthdays to come, ipagkaloob mo po sa kanila. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. I-bless mo po sila, ipagkaloob mo po ang tisan ng kanilang mga puso sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Panginoon, sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ngayong umagang ito, taglayin po namin ang iyong Santong Espiritu, gabayan po ninyo kami at ingatan sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan tayo ng Panginoon.